Pinakabagong maxi scooter na nilabas ng Suzuki dito sa Pinas na inspired sa Hayabusa, ang Suzuki Bergman 15. Silipin natin ngayong araw, tara! Sa forma mga boss, sobrang intelihente ng datingan, luxury looks kumbaga. Ang premium kasi at mukhang mamahalin talaga ang datingan. Which is good kasi hindi naman talaga tinipid ng Suzuki ang Bergman 15. Japan quality yan. Sa forma, alam mong may sinabi din talaga may laban sa ibang competitors niya. Dual ABS pa naman tsaka naka TCS pa. Malapad ang front face with triple LED headlight na bubungad agad dito sa atin na may daytime running light pa at triple LED na din ang kanyang taillight. At ito pa ang matindi dito dahil flexible po ang kanyang signal light dito sa huli. Kaya kung masagi man ito ay hindi siya mapuputol. Overall, lahat ng kanyang ilaw ay naka-LED na. May tinted na windshield dito or visor na hindi kalakihan pero goods na din. Sa kanyang upuan mga boss, napaka-premium din kasi kitang-kita dyan yung mga stitches. Oh. Flexible na foot positioning natin kaya komportable ang biyahe dahil may extension po yan ng footboard. Kumbaga kahit malayuan ang biyahe ay hindi tayo dito mangangalay. Ang rear footrest ganun din, komportable din para sa mga backride natin kasi malapad siya eh. Kaya hindi din mangangalay dito yung ating mga angkas. Plus points pa dahil naka-top box ready na ang kanyang grab bar. Bolt na lang tsaka top box yung kulang dahil may 4 na butas na siya na nakaabang. May logo or badge lang siya ng Suzuki dito sa pinakagitna sa front face. Letter S yan mga boss at Bergman 50 naman sa bandang hulihan na naka-emblem. Kayo mga boss, sa tingin nyo, pasado ba sa inyo ang forma ng Bergman 15? Comment nyo nga sa ibaba. At sa puso ng motor na to, yung kanyang specs, 149cc, 4-stroke, 2-valve, single cylinder, single overhead cam na naka-liquid cooled. FI na rin siya, 57.3mm by 57.9mm ang kanyang bore and stroke, 10.6:1 ang kanyang compression ratio na kaya tayong bigyan ng maximum power na 10.6 kW or 14.2 horsepower at 8,500 RPM at 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM naman. Electric ang starting system ng automatic scooter na to. Sa mga specs na nabanggit natin mga boss, kaya kayang tumapat sa mga competitors niya? Comment nyo nga sa ibaba. Ang Bergman 15 mga boss ay may dalawang kulay, Pearl Essence White at Pearl Essence Black. Alin sa mga yan ang gusto mo? Comment mo nga sa ibaba. Sa kanyang panel mga boss, naka-TFT display na yan at mapapansin natin na colored na din with day and night mode. Kaya malinaw at high resolution ang display na pwedeng i-adjust ang mode depende sa condition or sa liwanag ng paligid natin. Kaya easy to see kahit na anumang oras. Meron din siyang tire pressure monitoring system bago sa pandinig natin na features ng motor. Sa panel mismo natin makikita or manonotify tayo kung tama ba ang hangin or sakto yung hangin na meron yung gulong natin o kung kailangan na nating magdagdag ng hangin. Bibigyan tayo ng warning or alerto para safe tayo. Keyless na siya mga boss or intelligent key system kung tawagin ng Suzuki. Kaya easy to access na ito or convenient na rin na pwede natin siyang i-start or patayin kahit na wala tayong physical key. May anti-theft alarm na rin at answer back system for added safety na rin. At hindi din mawawala dito mga boss yung kanyang charging port. Hindi lang isa kundi dalawa pa. Safe na yan mga boss kung mag-charge man tayo dito ng ating smartphone sa front pocket dahil meron na yung takip. Pero kung nag-aalala tayo dahil nandyan siya naka-expose lang sa unahan kahit may takip, pwede nating ilipat para mag-charge tayo dito sa kanyang underseat compartment na merong ding Type-C na charging port. Kaya safe na safe ang ating mga smartphone or camera. May hazard light at passing light na rin ang motor na to kaya mas visible tayo. Madali nating mabigyan ng alerto ang ibang motorista kung tatawid man tayo or mag-U-turn kaya mas confident tayo na safe kapag nagmamaneho. Located ang kanyang tangkap dito sa bandang gitna. Easy access front fuel lid. Kumbaga, hindi na tayo bababa pa ng motor kung magpapakarga man tayo ng gas. Mas mabilis magkarga ng gas at walang masyadong abala. Kumbaga, 8 liters po ang tank capacity niyan at 43.6 km per liter naman ang kanyang fuel consumption. Ayon yan sa WMTC.
25 liters naman ang underset compartment niya. Kaya siguradong mas ma-organize natin yung mga personal belongings natin o yung mga essentials na gamit na isinasama natin sa biyahe. Kasi yung helmet dyan, pero depende pa rin sa size mga boss, ano. Pero ang mas kapaki-pakimabang sa compartment na to is safe na safe yung ating mga gamit, especially kapag hindi kagandahan ng panahon or maulan. At kung nasa loob man yung ating mga smartphone dahil nga may charging port na Type-C dito sa kanyang compartment. At equipped na rin siya ng engine auto stop and start system, kaya mas matipid pa yan sa gas kasi every time na humihinto man tayo, let's say sa stoplight or sa matinding traffic ng around 3 to 5 seconds, ay kusang namamatay ang engine natin, kaya ang resulta ay mas nakakatipid talaga tayo sa gasolina. Naka-silent start na rin yan, kaya hindi maingay, smooth at walang vibration kapag pinastart natin ang motor. 110 by 80 by 14 ang sukat ng gulong sa unahan at 130/70 by 40 naman ang sukat sa hulihan. Na parehas ng naka-disc brake ang harap at likod na equipped na rin ng dual channel ABS at traction control system. ABS kaya maiiwasan nating mag-lock yung ating mga preno kapag biglaan tayong gumamit ng ating mga brakes. At traction control system naman, pinapabagal yung ikot ng gulong sa hulihan kapag nadulas tayo. Para synchronize pa rin yung ikot ng gulong sa hulihan doon sa ikot ng gulong sa unahan. Kaya solid sa safety features mga boss. Pinanormalize na talaga nila ang features na yan sa mga scooter na 150cc pataas, na dati ay big bike lang meron. Naka-telescopic fork sa harapan at ang matindi dito ay naka-dual shock absorber na siya sa likuran with sub-tank pa. Kaya expected natin na mas maganda, maayos at komportable ang maibibigay sa atin ng suspension na yan. Sa dimension niya mga boss, meron siyang length na 2,100mm, may width na 755mm at height naman na 1,250mm. At sa wheelbase niya naman 1,315mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. Kaya nga safe ito sa mga matataas na humps na meron tayo dito sa Pinas at malulubak na kalsada. 760mm lang ang kanyang seat height, kaya naman pasok din ito sa average height ng Filipino rider, At paniguradong mas iingay pa ang Suzuki Bergman 15 sa mga susunod na araw dahil kompleto rekado na ang maibibigay ng motor na to sa kagustuhan ng isang rider. Sa presyo niya mga boss, may SRP siya na 165,000. Sa inyong palagay mga boss, sakto lang ba or sulit ba ang presyo ng motor na to sa looks, specs and features na nabanggit natin? Comment nyo nga sa ibaba. So kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin kung gusto mo pang ma-update pa kita sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.